At para sa ating mga balita, Donald Trump nagdeklara ng malawakang drug war at bansang South Africa, bakit delikado na rin kay Donald Trump? Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Pansin na ngayon ng buong mundo ang mga kamay ni US President Donald Trump. Tinupad niya ang kanyang pangako noong kampanya na magpapataw siya ng mga taripa sa Canada, Mexico at China. Yan ay upang protektahan ang mga Amerikano mula sa pagdagsa ng mga iligal na imigrante at fentanyl sa bansa. Ayon sa mga ulat, ang Mexico at Canada ay naging bukas na ngayon dahil sa estilo ng negosasyon ni Trump. Kahapon ay nakipag-usap na si Mexican President Claudia Sheinbaum kay Trump at sinabi niyang magpapadala siya ng 10,000 sundalong Meksikano sa southern border ng US. Yan ay upang tumulong sa krisis na iniwan doon ng administrasyong Biden-Harris. Dahil dito, nagkasundo silang ipagpaliban muna ang mga parusang taripa sa Mexico sa loob ng 30 araw. Ang mga sundalo ay tututok sa pagpigil sa pagpasok ng fentanyl at mga illegal immigrants sa US. Pinag-usapan din nila ang pansamantalang paghinto ng mga taripa sa loob ng 1 buwan habang nagaganap ang negosasyon sa Mexico sa pangunguna ni Secretary of State Marco Rubio, Treasury Secretary Scott Bessent at Secretary of Commerce Howard Lutnick. Inaasahan ni Trump na tutuparin ito ng Pangulo ng Mexico. Sa isang post sa social media, sinabi ni Trump na nakipag-usap siya kay Mexican President Sheinbaum at naging maganda naman ang kanilang usapan. Pumayag umano si President Sheinbaum na magpadala agad ng 10,000 sundalong Meksikano sa border na naghihiwalay sa Mexico at sa US. Pipigilan ng mga sundalong ito ang pagpasok ng fentanyl at ng mga illegal immigrants sa Amerika. Nagkasundo na rin silang ihinto ang ipinataw na taripa sa loob ng 1 buwan habang nakikipagnegosasyon sina Secretary of State Marco Rubio, Treasury Secretary Scott Bessent at Secretary of Commerce Howard Lutnick sa mga kinatawan ng Mexico. Umaasa siya na magiging kabahagi ng kasunduang ito sa pagitan ng dalawang bansa. Kasabay nito ay ipinag-utos ni Trump sa kanyang mga gabinete na ipaliwanag sa publiko na ang pagpapataw ng taripa sa ibang bansa ay hindi isang trade war, kundi isang uri ng war on drugs. President Trump was absolutely 100% clear that this is not a trade war, this is a drug war. There are perhaps 100,000 people last year that died of fentanyl, and the fentanyl is coming in across the Mexican and Canadian borders. 80, 90, 95% of Mexicans want the drug war to end, and the same is true in Canada. Sa kabilang banda, nakapag-usap na rin si Trump at si Canadian Prime Minister Justin Trudeau kung saan pumayag ang huli na magsagawa ng hakbang upang pigilan ang pagpasok ng fentanyl sa US. Sinabi ni Trudeau na ipapatupad ng Canada ang isang $1.3 billion na proyekto para sa seguridad sa border, kung saan halos 10,000 frontline workers at karagdagang mga resources ang ipapadala upang pigilan ang pagpasok ng fentanyl sa US, isang synthetic drugs na 50 beses na mas malakas kaysa heroin. Sinabi rin ng punong ministro na magtatakda ang Canada ng isang fentanyl czar at magsasagawa ng isang joint action kasama ang US upang labanan ang krimen, fentanyl at money laundering. Kasama sa plano ang pinahusay na koordinasyon sa mga agencies na nagpapatupad ng mga batas ng US, pagpapaunlad sa palitan ng impormasyon, pagpapaliit ng daloy ng trapiko sa border at ganun din ang paggamit ng drone at Black Hawk helicopters para sa surveillance. Tungkol naman sa China, hanggang ngayon ay wala pang naka-schedule na usapan si Trump at si Xi Jinping patungkol sa 10% taripa na ipinataw naman ng administrasyon sa mga produktong Tsino na inaangkat sa Amerika.
Sa ibang balita, bansang South Africa, bakit delikado na rin kay Donald Trump? Inanunsyo kahapon ni Pangulong Donald Trump ang pagtigil ng lahat ng mga pondong itinutulong sa bansang South Africa. Yan ay dahil umano sa iligal na pagkumpiska ng South African government sa mga lupa at ang masamang pagtrato sa ilang grupo ng mga tao doon. Kasunod dito ay mariin namang itinanggi ng gobyerno ng South Africa na kinukumpiska nila ang mga anumang lupa at iginiit na mayroong pantay-pantay na akses sa lupa para sa publiko batay sa Expropriation Act ng South Africa. Tatandaan na noong nakaraang buwan, nilagdaan ng Pangulo ng South Africa na si Cyril Ramaphosa ang isang batas na nag-aalis ng anumang kabayaran sa mga lupang ipinamibigay ng gobyerno sa publiko. Isang bagay na sinalungat naman ni Donald Trump. Africa, terrible things are happening in South Africa. The leadership is doing some terrible things, horrible things. So that's under investigation right now. We're making determination. And until such time as we find out what South Africa is doing, they're taking away land, they're confiscating land, and actually they're doing things that are perhaps far worse than that. Ang issue ng land ownership ay isang mainit na usapin sa South Africa, kung saan ang karamihan ng mga lupain sa bukirin ay pag-aari pa rin ng mga puti. Yan ay kahit higit na 3 dekada nang tapos ang apartheid doon. Ang kawalan ng pagkakapantay-pantay sa South Africa ay naging tampulan ng batikos mula sa iba't ibang panig ng mundo, kabilang na si Elon Musk. Si Musk ay ang pinakamayamang tao sa buong mundo at ipinanganak sa South Africa. Ngayon ay isa sa pinakamaimpluwensyang political advisors ni Donald Trump. Pero iginiit ng South Africa na hindi pinahihintulutan ng kanilang batas na ipamahagi ang lupa ng walang batayan. Sa halip ay kailangan muna itong makakuha ng consent mula sa mga kasalukuyang nagmemay-ari bago ipamigay sa iba. Naglabas din ng pahayag ang tagapagsalita ng Pangulo ng South Africa na si Vincent Mongwena at sinabing hindi kinukumpiska ng gobyerno ang anumang lupa. Ayon sa kanya, ang Expropriation Act ay hindi kasangkapan para mangumpiska, kundi isang legal na pamamaraan batay sa konstitusyon na sinisiguro ang pantay at makatarungang pagmemay-ari ng lupa alinsunod sa saligang batas. Idinagdag pa ng tagapagsalita ng gobyerno na naghihintay ngayon ng pagkakataon ang kanilang bansa na makausap si Donald Trump hinggil sa isyong ito at sa iba pang usaping may kinalaman sa interes ng bawat panig. Ang issue ng lupa ay naging isang mahalagang issue para sa mga konserbatibo, kung saan iba't ibang mga konserbatibong personalidad kabilang si Musk at ang right-wing journalist na si Kitty Hopkins ang lumaban para sa karapatan ng mga puti na magmay-ari ng lupa sa South Africa. Ipinanganak si Musk sa Pretoria na kabisera ng South Africa at iniwan ang bansa noong kanyang kabataan. Si David Sachs, isa pang appointees ni Trump at eksperto sa artificial intelligence at cryptocurrency, ay lumaki rin sa South Africa. Ayon sa mga datos ng US, noong 2023, ang Estados Unidos ay nagbigay ng halos $440 million na tulong sa South Africa. Ayon din sa pinakahuling pahayag ng Pangulo ng South Africa, umaasa siyang makakausap niya si Trump hinggil sa mga issue ng reforma sa lupa at mga bilateral na interes. Nilinaw ng Pangulo na hindi kinumpiska ng gobyerno ng South Africa ang anumang lupa at nananatiling mahalaga ang Estados Unidos bilang isang kapartner sa politika at kalakalan ng South Africa. Gayunman, sa isang hiwalay na pahayag, ipinaabot ng South African Chamber of Commerce sa US ang kanilang pangamba hinggil sa posibleng epekto ng mga sinabi ni Trump sa mga negosyo doon. Ang Estados Unidos ang pangalawang pinakamalaking kasosyo ng South Africa sa kalakalan. Umapangalawa dito ang bansang China. Noong 2024, nag-export ang South Africa ng mahigit sa $6.5 billion na mga produkto sa US. Sa ilalim yan ng AGOA
Mahalagang manatili ang pagiging kwalipikado ng South Africa sa ilalim ng AGOA upang mapanatili ang bilateral trade na sumusuporta sa libu-libong trabaho at nagtataguyod ng pag-unlad ng ekonomiya. Ayon sa AGOA, anumang problema sa relasyon ng US at South Africa ay maaaring magdulot ng malawakang epekto sa mga negosyo ng South Africa at Estados Unidos. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.